Unang bahagi, mabilis na katotohanan. Buksan ko ang aking mga mata upang makita ko. Ni Clara H. Scott na ipublish noong 1875, buksan ang aking mga mata upang makita ko ang mga sulyap ng katotohanan na mayroon ka para sa akin. Ilagay sa aking mga kamay ang kahangahangang susi na magbubukas at magpapalaya sa akin. Tahimik ngayon, sa nakayukong tuhod, handa kong hintayin ang iyong kalooban na makita. Buksan ang aking mga mata, liwanagan ako, Espiritong Banal. Buksan mo ang aking mga tainga upang marinig ko ang mga tinig ng katotohanan na iyong ipinadala ng napakalinaw. At habang tumutunog ang mensahe sa aking tainga, lahat ng mali ay mawawala. Tahimik ngayon, sa nakayukong tuhod, handa kong hintayin ang iyong kalooban na makita. Buksan ang aking mga tainga, liwanagin mo ako, Espiritong Banal. Buksan ang aking bibig at hayaang dalhin ko ng may kagalakan ang mainit na katotohanan sa lahat ng dako. Buksan ang aking puso at hayaan akong maghanda ng pag-ibig sa iyong mga anak upang ibahagi. Tahimik ngayon, sa nakayukong tuhod, handa kong hintayin ang iyong kalooban na makita. Buksan mo ang puso ko, liwanagan mo ako, Espiritong Banal. Unang kabanata, anong nangyari? Milyon-milyong tao mula sa buong planeta ang nawala. Ito ay isang kaganapan na tinukoy namin bilang ang rapture. Ang ibig sabihin ng salitang rapture ay kunin, dalhin, agawin, o dalhin sa ibang lugar ng pag-iral. Hindi mo mahahanap ang salitang rapture sa karamihan ng mga pagsasalin ng Biblia. Sa halip, malamang na mahahanap mo ang pariralang nahuli. Sa Latin, ang salita para sa nahuli ay rapio, at dito natin nakuha ang salitang Ingles na rapture. Narito ang isa sa mga rapture passage mula sa Biblia na nagpapaliwanag kung ano ang nangyari. Marami pang iba na tatalakayin ko ng detalyado mamaya sa aklat na ito. Datapuat hindi namin ibig na kayo'y mangmang, mga kapatid, tungkol sa mga nangatutulog, upang huwag kayong mga dalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo ay naniniwala na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, gayon din naman dadalhin ng Diyos ang mga natutulog na kay Jesus kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi sa anumang paraan mauuna sa mga nangatutulog na. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. Ang mga patay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli, pagkatapos tayong nangabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Kaya't makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't aliwin ang isa't isa sa mga salitang ito. Unang Tesalonica 4:13-18. Sinasabi sa atin ng talatang ito na tinipon ni Jesus, ang Panginoon, ang lahat ng mga taong naniwala na siya ay namatay at muling nabuhay. Ang mga taong ito ay ang mga mananampalataya. Nagtipon siya ng dalawang grupo ng mga mananampalataya. Una, ang mga naniwala at namatay na iyong binasa bilang mga patay kay Kristo at natulog kay Jesus. Pangalawa, ang mga naniwala at nabubuhay pa. Nakilala niya silang lahat sa mga ulap. Ngayon lahat ng mga taong iyon ay makakasama ni Jesus magpakailanman. Sa pagdagit, dinala ng Diyos sa langit ang mga taong naglagay ng kanilang pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Ito ang pinakadakilang pangako ng Diyos. Kung naniniwala ka kay Jesus, makakamit mo ang buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan
16. Kaya ano nga ba ang pinaniniwalaan ng mga na-rapture tungkol kay Jesus? Naniniwala sila na ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa kanilang mga kasalanan. Naniniwala rin sila na si Jesus ay hindi nanatiling patay, na siya ay bumangon mula sa libingan at pinatunayan na siya ay Diyos sa laman. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking tinanggap din, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, na siya'y inilibing, na siya'y muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Unang Korinto 15:3-4. Kita mo, lahat tayo ay nagkasala at lahat tayo ay karapat-dapat sa kamatayan at isang buhay na walang hanggan na hiwalay sa Diyos dahil doon. Ang kasulatang ito ay higit na nagpapaliwanag sa dakilang balita. Tinubos tayo ng Diyos ng dugo ni Jesus. Naunawaan ng mga taong na-rapture na kapag inilagay mo ang iyong pananampalataya sa ginawa ni Jesus, itinuring ka ng Diyos na matuwid. Ngunit ngayon, bukod sa kautusan, ang isang katuwiran ng Diyos ay nahayag na pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Maging ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat at sa lahat ng nagsisisampalataya. Sapagkat walang pagkakaiba, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus, na sinugo ng Diyos upang maging handog na pangtubos sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo, para sa isang pagpapakita ng kanyang katuwiran sa pamamagitan ng pagpawi ng mga naunang kasalanan sa pagtitiis ng Diyos, upang ipakita ang kaniyang katuwiran sa kasalukuyang panahon, upang siya ay maging matuwid at maging ganap sa kaniya na may pananampalataya kay Jesus. Mga Romano 3:21-26.